Napaka-easy lang mag-alaga ng kambing mga ka-agree kung maganda ang sikat ng araw at mailiwalas ang panahon. Paano na naman kung dire-diretsong 2, 3 o 4 na araw na puro na lang ulan? Ano kayang pwedeng gagawin ng isang simpleng nag-aalaga ng kambing? Isang magandang araw mga kakambing, dahil po sa 2 araw na walang humpay na ulan, ngayon po tumila ng konti mga 30 minutes ago. Umulan na naman kaya wala tayong magawa kundi ito po, gagawa talaga tayo ng paraan kung paano mapakain ang ating kambing. 2 araw na po dahil po sa Bagyo Green. Kaya yan, ito yung birthing natin, hindi yung mga maliliit sa loob na ginamit na natin dati. Kahit na mayroon po siyang outer feeder dun sa labas, sa kabila, kailangan pa rin maglagay natin sa loob ng itong nakabitin na mga pagkain nila para po ma-ensure natin yung kanilang kalusugan, lalong-lalo na po dito sa kabila. Kasi po itong si Michi natin ay buntis at malapit ng manganak, kaya yan, binibigyan natin siya ng marami. Pangalawang klase na ng dahon ito. Ito po, papangatlo na nga yung dahon ng saging at saka ng kakawati na pakain natin. Kaya ito na naman, ginamit na naman natin ito, banasa leaves. Napakarami po nito. Palagay ko ay enough na ito sa kanya sa isang araw. So, huwag na natin siyang gambalahin na pasok sa loob. Kasi birthing area po yan dito. Yan po siya. Yan. Malapit na talagang manganak. Kaya sabi ko hindi pwedeng wala siyang maraming pagkain na makain ngayong araw. At least po kung di man niya maubos, okay lang. Kasi mayroon pong kasamang mga dahon ng vines yan. Next day kung tumila na yung ulan, papakain na naman natin siya ng mga leguminous plants para po dadami yung kanyang mga katas. Pupunta po tayo sa kabila, kakita po natin sa inyo yung kung anong magiging kalagayan dun sa kabila na goat house po ng tatay ko. Ito si Rosie. 2 months and 2 weeks na po yan. Kaya kahit hiwalay yan sa nanay, okay na. Yung kanyang kapatid si Suki, busog na Kaya yan na lang nangyayang dyan. Pag gusto nilang kumain yan, may nakabitin naman. At saka meron pa tayong reserve din sa ilalim na talagang gusto nilang pagkain mga ka-goats. Ito pa talaga kaming tinanim pa na very needful na mga forages na pwede na talagang ma-harvest, kasi po 2 weeks pa tayo nakatanim ng trichantera at saka tawag doon napier grass. So pasalamat tayo dito po kasi sa amin daming forages na pwedeng makuha, na pwedeng mapakain sa ating mga kambing. At ito po yan nagdala rin siya ng maraming dahon ng banasa papunta doon sa outdoor feeder at saka sa inside feeder din sa loob. Tingnan ko muna kung anong pwedeng mangyari dyan kasi hindi po magtatagal. Tumila sa ngayon pero pwedeng babagsak na naman after a while yung ulan mga ka-agree. Yung mga malakas resistensya kahit umuulan walang problema yun walang problema. Dito sila yan. Kahit umuulan continue yung kain yan po. Wala silang pero pag medyo malamig na syempre, pero free range po kasi sila. Pinapabayaan lang po silang umakyat po dyan sa may goat house. Yung iba nakatunga nga yan dyan. Yan po. Pero pag medyo okay na mamaya yung panahon, papalabasin po natin sila. Bago po natin tawag doon, malagay ng tama yung kanilang mga pakain doon sa loob. Kasi itong ating outdoor feeder, 2 beses lang natin ginamit. Hindi po sila magkakasya kasi malalaki po sila. At saka minsan po hindi advisable masyado. Sana ginawa ko na rin yung indoor type. Kasi yung iba nagsisiksikan talaga. Yung gusto talaga nito is isang room, isang feeder para walang problema sa kumakain. Kasi ito pang tawag doon pang public na feeder. Sige po, pakita natin naman sa inyo. Ito po yung mga ginagawa namin dito pag talagang hindi sila makakalabas at hindi sila makakapunta ng grazing area. Malapad yung grazing area walang problema, ad libitum daw, unlimited.
Pero pag talagang continuous yung ulan, yung iba ayaw bumaba talaga. Hindi gaya nitong mga native talaga na pure native. Wala, kahit ulan. Si Jack, umakyat inunahan ni Jack kasi siya F2 siyang upgraded. Kaya hindi masyadong makalaban sa ulan. Yan po, pero alam natin, pag kaya ng resistensya nila, wala yan. Okay lang yan sa kanila. Agad natin dito mga kagre, mga kagos, na makita ninyo situation dito. Hindi pa tayo nagkalinis, nakapaglinis masyado dito. Yan, buo dito sa aso, yan. Yung iba dito, inuumpisa na Kaya naman oh. Pwede naman sana, ganito. Gaya po dito, may inside feeder na rin. Pero yung ayaw natin kasi maraming nambubuli. Yan po. Minsan talaga paano na yung ulan, pabagsak ng malakas. Yung gagawin natin mamaya, mga ka-agri at saka mga goats, ibibitin natin yan. Para mas may chance silang hindi makipagsiksikan dito sa public area na ito. Ibitin natin dito sa taas at saka every room pa lagyan natin ng mga pabitin hanggang dito para magiging ano sila, hindi sila masyadong nag-aagawan at hindi sila magsusuwagan dahil enough. Kasi pag hindi enough at saka hindi natin nailatag ng mabuti, yan, grabe, nagsusuwagan sila, nag-uunahan sila sa pagkain. Pero currently po ay nakakain na po sila mga 1 hour and a half na. So mayroon ng pondo yung kanilang mga tawag doon, kanilang mga tiyan. Kaya ito mamaya before we go home, kahit na medyo busog na sila, talagang ilalagay natin to para siguradong kahit umuulan pa, mabusog talaga. At least maabot mo lang nila 4 kilos bawat isa in a day, 4 to 5, para enough po, hindi po mabitin yung kanilang mga kalusugan, mga pagri. Si Jack walang ano ito walang humpay, kahit anong pwedeng mailagay sa sikmura. Yan ang yung kagandahan dito sa mga native natin. O sige, dugtungan natin ito mamaya. Ito po yung effect pag walang humpay yung ulan talaga. Kasi po free range po sila, pinapabayaan na namin yan lumabas, pumasok ng goat house po. Pero ngayong araw, dahil 2 days na po continuous yung ulan, napipilitan po tayo maghanap ng kanilang mga pagkain talaga. So yung area po kasi problema ito lalo na po pag wala kang goat house, na po malaking problema. Pag walang goat house, hindi po natin mabigyan ng tamang pagkain yung ating mga kambing. Sige po. So ang mangyari mga kakambing, ito po, nagpabitin po tayo ng mga maraming dahon ng banasa at saka mayroon din dun sa kabila kakawati at saka dahon po ng aratilis. At first na pumasok po dito si Jack, alam ko pagkatapos po nito hindi na yan bababa hanggang gumabi kasi iniwan yung lahat ng yung mga dodo sila. Po nakabitin na, hindi po natin nilagay lahat, pero kahit ito lang po ay alam natin more than enough na po ito maghapon kasi currently po ay nasa ilalim yung mga does natin na kumakain pa ng mga damo kahit na umuulan ng konti. So ito yung mga ginagawa natin para ma-ensure po natin na mayroong enough talaga na makain yung ating kambing buong maghapon, mga kakambing. Si Jack tingin ko busog na yan. Ayan po, pero ito ay unlimited po itong kain nila. Habang kaya nilang kumain, kain sila hanggang gumabi. Papakita na rin natin sa inyo mamaya kung nakapasok na sila lahat dito sa taas ng ating goat house, mga kakambing. So yan na po, yung hindi lang nakakyat ay si Vox, si Yamaha at si Mary Jane. Alam natin 14 po kasi sila dito, silang tatlo yung hindi nakapasok. Yan po, kahit saan silang magpunta, lahat ng selda dito may kanya-kanya ng pakain dito, kahit hindi na sila bumawa maghapon. Busog na nga sila busog na sila. Ito ano na lang nila ito, snack na lang nila ito habang nandito sila sa taas. Yan po, si Jack busog na yan. Yan. Medya pa. Mubos yung ronda. Marami ito, hindi nila ito basta-basta mauubos. More than enough itong mga pakain dito. So, ba't ikaw ayaw mong kumain doon, sumabay doon koy-koy. Koy-koy, punta ka doon sa kabila, koy-koy. Doon walang kakambing-kambing doon. Sa left.
Yan, dyan ka. Kasi binubuli nila minsan. Ito po yung pinakamadaling gawin namin. Kahit ilang araw kung ulan ng ulan. Kahit 1 hour lang na hindi umulan, bababa sila at makakakain. Pagpasok po nila ulit, pag-akyat po nila ulit, mayroon ng ganito. Maghapon, nako. Hanggang mamayang gabi ng kainan ito, hindi nila basta-basta ito mauubos. Kaya nito si Jack ay busog na. So mga kakambing, ito yung isa sa technique. Isa sa pinakamadaling paraan na pwede natin gawin. Yun, kung may makukuha na tayong forages sa ating farm, kahit saan na pwede nating mailagay dito, maging hanging na pakain sa kanila. Yun po, sana may natutunan po kayo sa ating video sa kung ano ba ang pwedeng magagawin ng isang nagkakambing sa dire-diretsong 2, 3, 4 na araw na ulan. Pag mayroon ka lang pagkukunan ng iyong forages at saka may bahay ka ng kambing, ito po yung pinakamadaling gawin natin. Kahit na mayroon po tayong, sabi ko na kanina sa inyo, mayroon tayong pakainan sa labas. Pero iba pa rin kasi yung dating pag ganito. Kasi po yung mga bully, hindi na nambubuli. Ito, busog na itong si Buntis eh. Busog na yan. Yan po. Hanggang dito na lang, this is your friend Agritechnics TV po. Sa lahat nating mga subscribers, silent followers, maraming salamat. Big love shoutout po sa inyong lahat. Till then, God bless us all. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.